Bayan, magandang umaga po ang Kuya Ed. Sa ngalan po ng nagkakaisa at ika nga suporta at pakikiisa sa paninindigan ng ating mga tropa tungkol po sa mga hinahing at transmittal na dala at pagpapatibay ng tropa tungkol po sa mga mali-malitang basura na ika nga ay bilang suportang patotoo sa mga statement ni Saldico at ni Sergeant Gutesa. Bayan, tayo po ay nasa yugto na ng ika nga mga pagsisinungaling na lamang upang maproteksyonan ang kanilang mga dignidad at popularidad at pagkatao. Sa likod nito, bayan, ay hindi natin makapitan ang tunay na seguridad tungkol sa pang-ibayong dagat na usapin. Dahil nandito sa amin, sa Cagayan de Oro, ang sasakyan ng United States Navy sa ilalim po ng United States of Goddamn America, bilang pagpapakita ng kanilang mga sinasabing senaryo. At ito po ay hindi pwedeng paniwalaan sa punto na sila ay under balikatan. Once a conflict is being started, the associate force be mandate is not truly in a defense of exercising their strategy. But ang tawag po dito ay isa po sa mga senaryo that the Philippine Island will be in preparing for isolation's activity of the United States of Goddamn America to be imposed again sa kanila pong malawig na kasinungalingan. Bayan, nagsakripisyo na po tayo sa putang inang mga Amerikano na to since 1800 hanggang ngayon, hanggang sa 1900, hanggang sa kasalukuyan. Ito po ay walang katotohanan. Dangan nga lang ang putang inang gobyerno natin ay hindi po naninindigan. Duwag po ang ating pamahalaan na manindigan. Yan po ang totoo. At pinababatid lamang namin sa inyo ang consequence ng magiging retaliation at kabayaran na ginagawa ng Amerika sa atin. Dahil nga din sa mga historian record na ngayon lang lumalabas sa social media kung ano ang ginawa ng Amerika sa atin, ayan na din po ang suspecha ng ating mga magulang sa una. At ngayon ay nilalatagan ito ng isang katotohanan. Bayan, ang katotohanan na to ay siyang magiging sanhi o magiging mitya sa kung ano po ang ating magiging desisyon. But the war is imminent. Ito po ang inyong Kuya Ed na nagsasabi po sa inyo, maghanda-handa po tayo. Dahil ang nangyayari ngayon sa gobyerno, ang kanila pong ginagawa ay matagal na nilang preparasyon. Sa totoo po, alam na po nila na magkakaroon po ng gera. Kaya nga po, instead na ipalawig ang pangangalaga at development ng ating pong likas na yaman, ito po inapunta na lamang sa kanilang preparasyon upang kung sakali man pumutok ang digmaan, sila po ay ligtas na makakaalis sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Huwag na po tayong tumanggap ng mga kasinungalingan, bayan, na bandang huli, tayo rin ang magbabayan. Tandaan ninyo, kailan lamang si Marcos sa panunungkulan? 2022. At ang banta ng 2022 hanggang sa ngayong kasalukuyan 2026 at ang mga salapi in connection with this ay isa pong patotoo at pagpapalawig ng kanila pong paghahanda upang iwan tayo sa panahon ng digmaan. Dahil sa una pa, nakatanggap na po sila ng 926 billion US dollar na ito po ay isang parte ng aid na galing po sa Biden administration na ngayon ay hindi din po maipaliwanag.
So ang lahat po ng krimen nila, bayan, ay isa pong estratehiya upang iwan ang bansa. Instead na pangalagaan at i-develop ang likas nating yaman na siya naman po ngayon nating kailangan, ito po ay hindi nagkaroon ng pagkakataon para unawain, intindihin at i-develop. Dahil kung madidevelop ito, ang bawat isa pong mamamayan ay makikinabang. Yun po ang isang parte na nakakalungkot na hindi po ninais at pinangarap ng Lupin administration. No? Sa ilalim po ni Bongbong Marcos. Muli po nananawagan po kami, hindi po pwedeng pasinungalingan, hindi po pwedeng hindi intindihin at maunawaan ang presence ng Amerika sa ating bansa. This goddamn United States of America, hindi po tayo dadalhin nito sa mabuti. Bagkus tayo po ang isusubo nito sa isang gera na ang mga tangang Pilipino ang siyang magsasakripisyo dahil sa sistema na pinaiiral ng pamahalaan ngayon sa ilalim ni President Lupin. Ngayon, kung ayaw nyo pong manindigan, sumama sa laban upang mabago ito, upang maiwasan ito, huwag nyo pong ituturo ang inyong daliri sa iba. Dahil tandaan ninyo, ang tatlong daliring itinuturo ninyo sa iba, ang tatlo nito ay sa inyo patungo. Ito po ay isang babala na hindi po maganda ang sitwasyon. We are now facing in war. Ang war po ay imminent. Ito po ang inyong Kuya Ed, nagpapaalala at nagbibigay ng impormasyong katotohanan para sa inyo. Hindi po nagmamalasakit ang ating bansa sa ating mga anak at apo at bansang kinalinga natin bilang ating tahanan. Paalala po, kung hindi po tayo magkakaisa, tayo po ang papatayin nila.